Inay, simula po ngayon, titigilan ko na ang pagiging manugang sa bahay na ito. Tumagal ng 25 taon bago ko tuluyang nabikas ang nga salitang iyon. Sa harap ng altar para sa yumaong biyenan, habang hinuhubad ko ang aking apron, ako mismo ay nagulat na hindi man lang nangingini ang aking makamay. Sa halip, isang di pangkaraniwang kapayapaan ang bumalo sa akin. Para akong isang taong sa wakas ay nakabitaw sa isang bagay na matagal niyang mahigpit na hinawakan. Paano nangyari ang lahat? Bago tayo magsimula, kung maari po ay pakipindot muna ang libreng subscribe at like. Mag-iwan na rin po kayo ng komento kung saan kayo nakikinig at buong puso kong ipadarasan na mapuno ng suwerte ang inyong buhay. Eto na, simula na natin. Namatay ang biyenan kong si Ricardo Cruz noong unang Huwebes na Nobyembre. 2:00 ng madaling araw nang matanggap ko ang tawag mula sa ospital, agad akong bumangon mula sa kama. Nasa abroad noon ang asawa kong si Jose para sa trabaho at ang biyenan kong si Corazon na nasa kabilang kwarto ay nasa sala na bago ko pa man makato ang pinto niya. Pero may kakaiba, hindi umiyak ang biyenan ko. Tinanggap lang niya ang baso eng tubig na iniabot ko at nagsalita, "Elena, ako na ang bahala sa lahat ng pagkain sa burol." May pangalan tayong inaalagaan, hindi pwedeng ipabaya sa iba yan. Kagagaling lang sa eroplano nga asawa ko at kaluluwa lang ng biyenan ko, pero ang unang lumabas sa bibig ni Inay Corazon ay ako na ang bahala sa pagkain. Opo, ang tanging naisagot ko. Ganun naman talaga sa loob ng 25 taon. Hindi ko alam kung paano lumipas ang 3 araw gurol para akong tumira sa kusina sa basement ng punerarya sa loob mga araw na iyon. Kapada saan ang nga bisita. 2 kawali ang gamit ko sa pabrito nga ukoy. Kapag medyo humupa, naghihimay akong gulay para sa pansit. Kahit napaso ang 2 kong daliri sa mantika, inilubog ko lang saglit sa malamig na tubig at humawa ulit ng siyansi. Kahit parang mababali na ang liko ko sa sakit, wala akong oras para humana man lang ngupuan. Alam niyo ba kung anong nangyayari sa kapilya sa itaas? Si Inay Corazon, suot ang kanyang damit panluksa, ay walang tigil sa papunas ngang panyo sa kanyang nga mata habang kinakausap ang nga nakikiramay. Naku, maraming salamat sa pagdating ninyo, paus pa niyang sabi. Ang pangalawang manugang, si Sylvia, ay laging nasa tabi niya. Maayos ang pagkakasulkay ng buho at laging sinasabing, "Inay, lakasan niyo po ang loop niyo." Sa 3 araw na iyon, 3 beses lang silang bumaba sa kusina kung nasaan ako. Una, masadong makapal ang balat ng lumpia. Pangalawa, matabang ang sabaw. Pangatlo, para sa matatanda yan, ayusin mo naman. Walang kahit isang salita ng pag-alala o kahit isang basong tubig. Pagod na po kayo, ma'am. Ang tanging nagsabi niyan sa akin ay isang staff ng punerarya, isang binatang marahil ay nasa 25 anyos. Sa sinabing iyon ng isang estranghero, munti na akong mapahagulgol doon mismo. Agad akong tumalikod at tinitigan ang apoy ng kalan. Kakao, di ba? Isang salita lang mula sa isang di kilala at munti na akong bumigay. Pero iyon kasi ang unang beses sa loob ng 25 taon na may nasabi sa akin na pagod na ako. Gabi iyon ng huling araw ng burol. Nang umuwi na ang mga bisita at tumahimik na ang kapilya, sa unang pagkakataon ay nakaupo ako sandali. Ang apron ko ay puno ng mantika at mansangang sabaw at ang buhok ko ay amoy usok. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Inay. Agad akong napatayo. Iyon ang nakasanayan ng katawan ko. Pero ito ang lumabas sa bibig niya. "Elena, dumating yung mga kaibigan ni Tonyo. Ipahanda mo sila ng pulutan. Si Tonyo ang pangalawang bayaw ko." Dahil wala ang kuya niyang si Jose para gampanan ang pagiging punong abala, si Tonyo ang umupo sa pwesto.
Tila para sa kanya, isa itong magandang pagkakataon kaya tinipon niya ang kanya nggak kakilala para mag-networking. Sa buro pa mismo kanya nga ma. Hindi ako mimak. Hinakpitan ko lang muli ang tali na aking apro. Alas una na, madaling araw ng sa wakas ay nakaakyat ako sa kapilya. Maisa akong lumuho sa harap ng larawan ni Itay Ricardo. Sa tahimik na kapili na napapaligiran ng mga koronang bulaklak, naalala ko ang araw na una ako napakilala sa kanya 25 taon na ang nakalipas. Hinawakan niya ang kamay ko noon at sinabing, Elena, salamat at dumating ka sa pamilya namin. Marahil, ang isang pangungusa na iyon ang napatata sa akin sa lungang 25 taon. Matagal akong nakaluhod doon bago tahimik na tumayo. Sa ilalim ng ilaw ng kapilya may ni ang tingin ni Itay, ngunit sa larawan, isa na siyang taong wala ng alam sa nangyayari. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naisip ko, kailangan ko na umalis sa bahay na ito. Alam ko hindi pa ito ang tamang panahon, pero malinaw na may isang buto na ideya na itanim na sa aking isipan. Tahimik, ngunit malinaw. Kinumagahan ng libing, alas 4 ako nagising. Mula pa lang nga mata ko, alam ng katawan ko, walang pahinga ngayon. Nahilamos lang ako ng mabilis bumaba sa kusina para mapainik ng sopas. Bigla may narinig akong tawanan mula sa kapilya sa itaas. Isang mababang tawa ng lalaki. Sino namang tatawa sa ganitong oras? Huminto ako sandali at nakinig. Si Tonyo? Umakyat ako at sumilip sa siwang ng pinto. Nakita ko si Tonyo na may hawak na listahan ng mga abuloy kasama ang dalawa niyang kaibigan. Sa mismong paanan ng larawan ng kanilang ama. Pare, tingnan mo to, manager pala sa OHA Construction, di ba? Ilang beses ko na tong tinatawagan, laging busy, pero pumunta siya, galing! Tol, tamang-tama to para ayusin ang contacts mo, di ba? Oo nga, may maganda rin palang iniwan si tatay bago siya nawala. Ang halahakan ay umaling aungaw sa loob ng kapilya. Tila walang nakaisip na naririnig sila ng yumaong ama. Dahan-dahan akong bumaba. Gusto ko sanang pumasok at sumbatan sila. Pero alam ko na kung ano ang magiging kapalit nito para sa akin kinabukasan. Nang gabing iyon, pagkatapos na libing at pag-uwi mula sa sementeryo, umupo si Inay Corazon sa sofa at tinapik-tapik ang balikat ni Tonyo. Tonyo anak, hindi mo alam kung gaano ako napapasalamat na ikaw ang gumana bilang punong abala para sa kuya mo. Tunay kang isang mabuting anak. Mabuting anak! Nagunwaring nahihiya si Tonyo at kinamot ang ulo. Naku, Inay. Natural lang po yon. Wala si kuya, kaya dapat lang na ako ang gumawa. Nasa kusina ako ay narinig ko ang lahat. Gumana bilang punong abala, ang taong ginami ang listahan ng abuloy para sa networking. Pero ang sumunod na sinabi ni Inay ang talagang tumata. Elena, lumapit ako sa may pintuan ng sala. Hawa ang basahan. Darating daw ulit yung mga kaibigan ni Tonyo mamaya. Mahanda kang hapon na pulutan. Maiho ka na rin ng limpo. Kaarawan ng panaw ng tatay niyo, pero ayaw naman nilang paalisin dahil dumating na sila. Tinitigan ko si Inay. Tinanong ko siya sa pamamagitan ng aking mata kung alam ba niya kung anong araw ngayon. Hindi siya tumingin sa akin. Ano pang tinitingin-tingin mo diyan? Bilisan mo na! Bumalik ako sa kusina, binuksan ko ang ref, inilabas ko ang liempo, inilagay ko sa sangkalan at kinuha ang kusilyo, pero sandali akong natigilan. Sa bintana, natanaw ko ang mga ilaw mula sa mga kalapit na bahay. Anong klaseng matao kaya ang nakatira doon? Makaong kumakain nga hapunan at nanonood ng TV sa sofa. Isang ina na pinapatulugan ka nakat nagbabas siyang libro. Isang taong nakahiga lang at walang ginagawa. Sa arang pagkamatayang biyanan ko, narito ako nahahanda ng pulutan para sa inuman ng iba. Sinimulan kong hiwain ang karne. Tahimik para walang marinig na ingay. Dumating ang nga kaibigan ni Tonyo. 5 sila.
Inihanda ko ang ihawan sa sala, ang mga sasawan, ang sinigang, at ang alas 10 ng gabi nang matapos akong magain. Salamat po, Tita Elena. Ang dami po nito. Sabi nga isa sa mga kaibigan ni Tonyo, ngumiti ako at sinabing walang anuman. Iyon ang pangungusap na pinakamadalas kung sabihin sa bahay na ito sa loob ng 25 taon. Narinig ko ang boses ni Tonyo mula sa sala. Mga pare ang ipa ko, the best magluto. Kahit saan ako pumunta, wala nang masasarap pa sa luto niya, parang papuri. Pero ewan ko, hindi ako natuwa. Ang ibig sabihin ng masarap magluto ay kailangan kong patuloy na maghain para sa kanila gamit ang mga kamay na ito. Hating gabi na nang umalis ang mga bisita, maisa kong nilipit ang pinakainan. Tinipon ko ang mga basyong bote ng alak at pinunasan ang mamantikang ihawan. Si Sylvia ay matagal nang pumasok sa kwarto para patulugin ang anak. Si Tonyo ay lumabas para ihatid ang mga bisita at hindi na bumalik. Si Inay Corazon ay natutulog sa sofa. Napahinto ako sa tapat niya. Habang pinamamasdan ko ang mahimbing niyang tulo, sandali ko siyang naawaan. Hindi, mali, ang kaawa-awa ay ako. Bakit ko siya kinakaawaan? Pinatay ko ang ilaw at pumasok sa kwarto. Nahiga ako pero hindi makatulo. May isang mensahe sa cellphone ko mula kay Jose. Naihatid niyo na ba si Itay ng mayos? Salamat sa pagod mo. Isang linya lang. Matagal kong tinitigan ang mensahe. Dahil lang ba sa salamat sa pagod mo kaya ako naktiis ng 3 araw? Pero kakaiba, hindi man lang ako nakaramdam ng alip. Sa halip, lalo pa akong nalungkot. Ang lahat ng pagod at sakripisyo ko para sa pamilya mo habang wala ka, hindi kayang ilarawan ng 3 salitang iyon. Sinubukan kong ma-reply pero binura ko rin. Paulit-ulit. Sa huli, matulo ka na ang sinen ko. Pagkatapos ay itinago ko ang cellphone at tumiti sa kisame. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon na bilang ako 25 taon, naalala ko ang laging sinasabi ni Inay Corazon, Elena, alam ko lahat ng pagod mo. Itong bahay at yung lote, para yan sa panganay na naghirap. Maniwala ka diyan at magtiis ka. Unang beses kong narinig iyon nung 3 taon pa lang akong kasal. Iyon ang araw na una akong naumpake para umalis. Hinawakan ni Inay ang kamay ko at sinabi iyon. Simula noon, ginamit niya ang salitang iyon na parang sanata. Sa tuwing nahihirapan ako, sa tuwing pagod na ako, laging nariyan ang bahay at lote. Habang nakatingin sa kisame, naisip ko sa loob ng 25 taon, naniwala ako sa mga salitang iyon. O mas tamang sabihin, gusto kong maniwala dahil wala na akong ibang kakapitan. Pero totoo pa kaya ang pangakong iyon? Nang gabing iyon, unang sumibol ang pagdududa sa isip ko. Pero matatagalan pa bago ko malaman ang katotohanan. Ang pangakong napatata kailinin sa loob ng 25 taon, malapit na mahaya ang tunay na kulay nito. Tapos na ang burol at bumalik na sa dati ang lahat. O mas tamang sabihin, itinula ako pabalik sa dati. Naging tahimik ang bahay, nawala na si Itay pero hindi ito isang kaaya-ayang katahimikan. Para bang may isang malamig na hangin na pumasok sa puwang na naiwan niya. Si Inay Corazon ay nagkulong sa kuwarto pagkatapos ng libing. Tahimik niyang tinatanggap ang pagkain na dinadala ko at tumatango lang kapag inaabutan kong gamot. Akala ko nagluluksa siya. Nalaman ko na lang na hindi iyon pagluluksa. Napaplano pala siya. Noong panahong iyon, na-apply ang anak kong si Sofia sa kolehiyo. Si Sofia ang anak ko na lumaki pinakatahimik sa bahay na ito. Marahil dahil alam niyang laging abala ang nanay niya, hindi siya natutong magreklamo. Kahit may medalya siyang napanalunan, tahimik niya lang itong inilalagay sa bag. Kapag may report card, dahan-dahan niya lang itong ipapatong sa mesa ko at papasok sa kwarto niya.
Sinabi ni Sofia na gusto niyang kumuha ng culinary arts. Gusto ko po sa culinary. Mahilig po ako sa pagkain na auntie ako. Bata pa lang, lagi nasa tabi ko habang nagluluto. Noong 6 na taong gulang pa lang siya at mataba pa ang pisngi, tumutuntong siya sa bangkito para lang tumulong magalo ng gulay. Sige, anak. Gawin mo kung anong gusto mo. Habang sinasabi ko iyon, kinakalkula ko na sa isip ko ang matrikula. Kapos. Hindi naman maliit ang sahod ni Jose, pero ang perang napupunta sa akan ko mula sa budget ng bahay ay laging kulang. Nang gabing iyon, maingat akong nakipausap kay inay. Dinalhan ko siya ng tasa habang nanonood siya ng TV sa sala. Inay, si Sofia po ma-apply na sa college. Gusto niya po sanang ma-culinary. Hindi inaalis ni inay ang tingin sa TV. Opo. Medyo kapos po kasi sa budget, kaya naisip ko po sanang magtanong sa inyo kung pwede po sanang humingi ng tulong. Noon lang siya lumingon sa akin. Elena, wala pa ako sa sarili ko ngayon dahil sa pagkawalan ng itay niyo. Sa ibang araw na natin pausapan yan. Sa ibang araw. Alam ko ang ibig sabihin niyan. Sa bahay na ito, ang sa ibang araw ay nangangahulugang hindi mangyayari. Opo, inay. Iniwan ko ang saa at tumayo. Makalipas ang 2 buwan. Ang anak ni Tonyo na si Michael ay nakakuha ng lisensya sa pagmamaniho. Nang gabing iyon, masaya-masaya si inay at tinipon kaming lahat. Si Michael may lisensya na. Ang magiging haliging ng pamilyang ito, dapat may sasakyan na. Gagamitin ko ang kaunti sa naiwan ng itay niyo. Nandoon ako nakaupo pinipigil ang hininga. Anong kasi boy nay? Kunwari nagulat na tanong ni Tonyo kahit halata sa mukha niya alam na niya. Yung galing Germany. Sabi ni Michael, yun daw ang gusto ng kabataan ngayon. Ganun na karoon na imported na SUV mula sa mana ni Itay. Ang matrikula ni Sofia ay sa ibang araw pero ang SUV ni Michael ay agad-agad. Nang gabing iyon, wala akong imi habang kumakain, sumusubo, ngumunguya, lumuluno, paulit-ulit lang. Ang diskriminasyon ay hindi isang malaking pangyayari. Ito ay unti-unting naipon sa bawat almusal, sa bawat hapunan. Ang kaarawan ni inay ay malinaw pa sa isip ko. 4 na araw ako nakhanda, pinakuluan ko ang paborito niyang humba at gumawa ako ng saladang mangga. Sa halip na tsake, gumawa ako ng paborito niyang buko pandan. Ang pancit, ako mismo ang nagbabad at nagluto onion noodles. Ako lang ang nakakaalam kung gaano karaming pagod ang ibinuhos ko sa handaang iyon. Kinaumagahan ng kaarawan niya, dinala ko ang masaganang handa sa kwarto niya, tiningnan niya ang pagkain. Medyo matigas yung humba, kulang yata sa pagpapakulo, baki ang alat ng pancit. Masyado namang matamis itong buko pandan. Ngumiti ako at sinabing, sa susunod po gagalingan ko pa. Iyon ang paraan ng kaligtasan na natutunan ko sa bahay na ito. Nang hapong iyon, dumating si Tonyo. May dala-dalang nga pepperbet si Sylvia. Inay, may sikat na restaurant ngayon. Nakpadeliver ako ng lechon de leche. Tikman niyo po. Biglang nagliwan na ang mukha ni inay. Naku, Sylvia, naabala ka pa. Ikaw talaga ang galing mong pumili. Inihay ng lechon, walang tigil si inay sa pagsasabing ang lambot, ang sarap habang kumakain. Ang humba na inihanda ko 4 na araw ay hindi na niya tinikman uli. Tinitigan ko ang humba. Matigas daw, pero 2 oras ko iyong pinakuluan. Eksaktong 2 oras. Tahimik akong pumunta sa kusina at nagsimulang maghugas ng plato. Narinig ko ang tawanan ni na inay at Sylvia sa likod. Binuksan ko ang gripo. Tinabunan ng agos ng tubig ang kanilang nga tawa. Mabuti na lang. Ma, narinig ko ang boses ni Sofia sa likod ko. Hindi ako huminto sa paghuhugas. Okay ka lang? Huminto ako saglit at nagpatuloy. Okay lang? Bakit
Hindi na umimi si Sofia. Lumapit lang siya at kumuhang gasahan. Sinimulan niyang punasan ang mahinugasan ko. Hindi ako lumingon sa kanya, baka maya ako kapak tiningnan ko siya. Matagal kaming mainan na tahimik na nahugas ng plato. Sa likod, patuloy ang tawanan at sa gripo, patuloy ang agos ng tubig. Dahil nandiyan si Sofia, hindi ako umiyak. Nang gabing iyon, pumasok si Sofia sa kwarto ko. Umupo siya sa gilid ng kama at matagal na hindi nagsalita bago mahinang natanong, "Ma, ano po ang pinakamahirap para sa'yo ngayon?" Tumingin ako sa kisame, tapos sa kanya, kakawang tanong, hindi lang naman isa ang mahirap, pero nang sasagutin ko na, walang lumabas sa bibig ko. Sobrang dami, hindi ko alam kung alin ang pipiliin. Hindi ko alam, lahat yata. Tumango si Sofia. Hindi na siya natanong pa. Ma, proud po akong anak niyo ako. Nang marinig ko iyon, agad kong iniiwas ang tingin. May bituin sa labas ng bintana. Matagal na panahon na mula noong huli akong tumingala sa mabituin sa bahay na ito. Kahit nakaalis na si Sofia, paulit-ulit kong inisip ang sinabi niya. Proud daw siya. Ang nanay na laging nakayuko sa bahay na ito, ang nanay na laging napapagalitan sa luto at linis, pero nguminggiti pa rin ay ipinagmamalaki niya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umiyak ako, walang tuno, mahipi ang hawa sa kumot. Dumiting ang tagsibol. Ang unang tagsibol mula nang mamatay si Itay. Namulala ang nga gumamela sa hardin at pumasok ang mainit na hangin sa masiwang ng bintana. Ang mundo, na tila walang alam, ay nagpatuloy lang sa pagpapalit ng panahon. Noong taksibol na iyon, laging pago ang pakiramdam ko, hindi pisikal. May naubos sa loob ko, isang bagay na mahirap pangalanan. Mga araw na pagising ko pa lang, ang unang naisip ko ay kung paano ko malalampasan ang araw na ito. Noon bumalik si Jose mula sa abroad. Sa wakas, makakasama ang buong pamilya sa hapag-kainan. Pagdating ni Jose, dumiretso muna siya sa kwarto ni inay at matagal na nausap. Paglabas niya, hindi niya ako tiningnan habang kumakain. Pinakiramdaman ko siya habang nasasandok ng ulam. May kakaiba sa hangin, parehong tahimik si inay at si Jose. Inay, gusto niyo pa po? Hindi na. May kling sagot. Hindi naman gaanong naiba sa dati po ang dalawang salitang iyon ay tila na pagkalami. Guni-guni ko lang ba? Po bakit parang iniwasan akong tingin ni Jose? Nang gabing iyon, pumasok si Jose sa kwarto, isinara ang pinto at maingat na nagsalita. Elena, alam mo. Nasa harap ako ng salamin, naglalagay ng lotion at tiningnan siya sa refleksyon. Si inay mukhang humihina na. Marami siyang naikwento sa akin. Anong kwento? Tungkol sa, alam mo na, tumatanda na siya. Gusto na raw niyang ayusin ang mabagay-bagay sa pamilya. Isinara ko ang takip ng lotion. Ayusin ang mga bagay-bagay. Nang atubili si Jose. Oh! Tulad ng paayos ng maari-arian. Wala pa namang sinasabi sa akin si inay, pero parang iyon na yung panahon. Alam mo naman di ba? Laging sinasabi ni inay na sa atin mapupunta yung bahay at lot. Matagal ko siyang tinitigan sa salamin. Alam ko, bukod doon, wala na akong sinabi. Nang gabing iyon, hindi ako makatulo. Pauli-uli sa isip ko ang sinabi ni Jose, paayos ng pamilya, paayos na ari-arian, bakit hindi ako mapanata? Kung tutuparin ni inay ang pangako niya, dapat masaya ako. Pero ewan ko, mula nang marinig ko iyon, may masamang kutob na sumagi sa dibdib ko. Tumingala ako sa kisame at binalikan ang 25 taon. Nung una akong dumating sa bahay na ito, 26 anyos ako, taga-probinsya, walang kamag-anak sa Maynila.
Ang nanay ko may sakit na noong ikasal ako. Wala akong masandalan. Kaya ang bahay na ito, ang pamilyang ito, ang naging buong mundo ko. Unang sinabi sa akin ni inay ang tungkol sa mana nung 3 taon pa lang akong kasal. Nung taglagas na iyon, una akong naampake. Simple lang ang dahilan. Nasa bingit na ako ngang paksuko. Mula umaga, sermon sa luto, sermon sa linis. Nang tumawag ako kay Jose, ang sabi lang niya, pakisamahan mo na lang si inay. Bushi ako, iyon lang, walang malaking away. Naipon lang lahat at umapaw na ng araw na iyon. Naksimula ako maklagay ng damit sa maleta, biglang bumukas ang pinto, si inay. Tiningnan niya ang maleta ko, tiningnan niya ako at ipinakita niya ang isang ekspresyong hindi ko pa nakita kailanman. Tahimik, seryoso. Elena, maupo ka. Hindi ako umupo, inulit niya. Sabi ko, maupo ka. Umupo ako sa gilid ng kama. Umupo siya sa harap ko at hinawakan niya ang kamay ko. Nagulat ako sa init ng palat niya at muntik na akong maiyak. Elena, alam ko, nakikita ko lahat ng pagod mo. Kinagat ko ang labi ko, itong bahay ay yung lote, sa panganay na nagirap, mapupunta yan, pinapangako ko sa'yo. Bago ako pumiki, sisiguraduhin ko may papangalan sa iyo. Kaya huwag ka munang umalis. Naintindihan mo? Nang araw na iyon, ibinalik ko ang mga damit sa aparador. Iyon ang simula ng pauli-ulit na istorya sa loob ng 25 taon. Sa tuwing malapit na akong sumuko, laging binabanggit ni inay ang pangako niya. Para bang alam niya ang tamang tiempo. Eksakto bago ako bumagsak. Noong high school si Sofia, nagtrangkaso ako at 4 na araw na nakahiga, walang naalaga sa akin. Ako mismo ang nagluto ng lugaw sa kusina. Nang gabing iyon, pumasok si inay sa kwarto ko at sinabi, ang bahay at lote ay para sa panganay na nagirap. Nung dumating ang balitang may deploy si Jose sa abroad, malinaw na siya ay alis at ako ay maiwan para alagaan si inay. Tinawa ako ni inay at hinawakan ang kamay ko. Ang bahay at lote ay para sa panganay na nagirap. Sa pagbabalik tanaw, ang mga salitang iyon ay hindi isang pangako para sa akin, isa itong mekanismo para ikulong ako. Ang pinakamabisang paraan para panatilihin ang isang libreng katulong at tagapaalaga sa bahay na ito. Alam na alam ni inay kung gaano ako kahina sa mga salitang iyon. Dahil bukod doon, wala na akong ibang kakapitan. Isang araw, habang papalalim ang dagsibol, tinawa ni inay si Tonyo at Sylvia, walang sinabi sa akin. Nakataong narinig ko ang bahagi ng usapan nila sa siwang ng pintong master's bedroom. Tonyo, yung lote sa may parking lot, inaayos na ang paglipat sa pangalan mo. Halos tapos na ang papeles. Inay, di ba po ipinangako niyo na yan kay Ate Elena? Boses iyon ni Sylvia, natigilan ako. Kailan ko sinabi iyon? Ari-arian ko to, ako ang masusunod kung kanino ko ibibigay. Pero inay, si ate, paano na lang? Sylvia, huwag ka nang makialam dito. Hindi ko na narinig ang boses ni Tonyo. Siguro'y nanahimik na lang siya. Nakatayo ako sa hallway, nakasandal sa pader, hindi humihinga. Ang lote sa parking lot. Ang mismong ebidensya ng pangako ni inay, ang lupang may malaking halaga. Inililipat na pala sa pangalan ni Tonyo. Halos tapos na raw ang papeles. Tahimik akong bumalik sa kusina, kumukulo ang sabaw sa kalan, hininaan ko ang apoy at hinalo, hindi nanginginig ang makamay ko, sa halip payapa ang isip ko. Para akong isang taong matagal nang may hinala sa wakas ay nakumpirma na, parang alam ko na, ayaw ko lang talagang tanggapin.
Hinalo ko ulit ang sabaw at tinakpan at naisip ko kailangan kong kumpirmahin, kailangan kong makita ang madokumento gamit ang sarili kong mga mata. Nang gabing iyon, nag-text ako kay Sofia. Agad siyang nag-reply, "Ma, may problema po ba?" Tinitigan ko ang cellphone at nag-reply, "Wala, namiss lang kita." Nag-send si Sofia ng heart emoji. Tiningnan ko ang puso at sa unang pagkakataon bahagya akong napangiti. Okay lang nandiyan si Sofia, sapat na iyon sa ngayon. Araw iyon na regular check-up ni inay sa ospital. Si Tonyo ang na-drive at si Sylvia ang naasikaso ng magamit. Walang imi si inay sa akin bago umalis. Sumara ang pinto, lumayo ang tuno ng sasakyan at tumahimik ang bahay. Nasa eskwela si Sofia at nasa trabaho si Jose. Sa unang pagkakataon, mag-isa ako sa bahay na ito. Matagal akong tumayo sa sala. Kakaiba. Para akong nakahinga ng maluwa. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling naramdaman ito sa bahay na ito. Nagsimula akong maglinis ang kwarto ni inay. Laging ako ang naglilinis dun. Amoy gamo. Pinagalong amoy na efficacent oil at herbal medicine. Sanay na ako sa amoy na iyo. Binuksan ko ang bintana, inalis ang kumot, at pinunasan ang sahig. Habang pinupunasan ko ang tokador, nakita kong bahagyang bukas ang isang drawer. Isasara ko sana, pero natigilan ako. May isang brown envelope sa loob. Logo ng bangko ang nakatata. Sa tabi nito, may isang tumpok ng dokumento na tinalian ng goma. May selyo ng isang abogado. Tinitigan ko iyon. Alam kong hindi ko dapat pakialaman. Alam kong hindi ko dapat galawin ang gamit ni inay. 25 taon akong sumunod sa patakarang iyon. Pero kusenang gumalaw ang kamay ko, kinuha ko ang envelope. Ang unang dokumento ay loan agreement mula sa bangko. Isang malaking utang na nakasanla ang bahay. Nanli ang mga mata ko habang tinitingnan ang mga numero. Ang natitirang utang ay halos katumbas na ang halaga ng buong property. Nasimulang mangini ang mga kamay ko, ang bahay na laging binabanggit ni inay. Ang bahay na kumulong sa akin ng 25 taon. Isa na lang palang shell. Patong-pato na utang at halos wala nang natitirang halaga. Binuksan ko ang sumunod na dokumento mula sa abogado, titulo ng lupa, property, ang lote sa tabi ng bahay. Inilipat mula kay Ricardo Cruz Dices patungo kay Antonio Cruz. Ang petsa, 2 buwan pa lang ang nakalipas. Wala pang 3 buwan mula nang mamatay si Itay. Matagal kong tinitigan ang pangalan, Antonio Cruz, Antonio Cruz. Naalala ko ang narinig ko sa hallway, halos tapos na ang papeles. Akala ko proseso pa lang, tapos na pala. Nung narinig ko ang usapan nila, tapos na ang lahat. Ibinabot ko ang dokumento, biglang naging napakatahimik ng sili. Tangi ang ihip ngang hangin mula sa bintana ang naririnig ko. Napaupo ako sa sahi sa harap ng tokador. Hindi sa upuan, kundi sa sahi. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo doon. Kakaiba, malinaw ang isip ko. Iyong estado na kapag sobrang nabigla ka, wala ka ng maramdaman. Walang luha, ang alaala lang ay dahan-dahang dumadaloy. Ang araw na una akong dumating sa bahay na ito noong 26, ang araw na naumpake ako at pinigilan ni inay. Ang araw na humingi akong tulong para sa matrikula ni Sofia at sinabihang sa ibang araw na lang. Ang araw na binilan ng SUV si Michael. Ang araw na sinabihang matigas ang humbag ko. Ang gabi maisa akong naglipit ng pinainuman. Ang halaga ng lahat ng araw na iyon ay ang isang pirasong papel na hawak ko.
Dahan-dahan akong tumayo. Ibinalik ko ang nga dokumento sa envelope. Ibinalik ko ang goma. Ibinalik ko sa drawer at iniwan itong bahagyang nakabukas tulad nga dati. Pinunasan ko ulit ang tokador. Pinunasan ko ulit ang sahig. Isinara ko ang bintana. Lumabas ako ng kwarto ni inay at isinara ang pinto. Nakatayo sa hallway, sandali akong pumikit. Nagagalit ba ako? Oo, siyempre, pero may mas malalim na emosyon. Hindi ito pagkadismaya, hindi rin pagkakanulo. Ang pinakamalapit na salita ay kalayaan. Ang kalayaang hindi na kailangang maniwala sa pangakong iyon. Ang nga salitang kumulong sa akin ng 25 taon ay wala ng bisa. Masakit po nakakagaan. Bumalik ako sa kusina at nahanda ng tanghalian. Binuksan ang ref, kumuha ng sangkap, kinuha ang kutsilyo. Parang walang nagbago, hindi nangingini ang kamay ko. Pero habang naghihiwa, natigilan ako. Sa bintana, nakita ko ang hardin ng kapitbahay. Isang matandang babae ang nadidili ng halaman. Marahan, walang inaalala. Sino kaya ang naghahanda ng hapunan para sa kanya? O baka tulad ko, siya rin? Pero kahit siya po, tiyak na walang masasabi sa kanya na matigas ang niluto niya. Nagpatuloy ako sa paghihiwa. Gabi na nang umuwi si Jose. Habang kumakain, natanong siya, kamusta raw ang check-up ni inay? Walang sinabi? Mukhang maayos naman siyang naihati ni Tonyo. Magaling talaga yun sa maganyang bagay. Sumubo akong kanin. Oo nga, tiningnan ako ni Josie. Elena, may nangyari ba? Bakit parang ang tahimik mo? Ngumiti ako. Wala. Ang ngiting hinasa kong 25 taon sa bahay na ito. Hindi na nagtanong si Josie, ganun siya. Kapag hindi tinanong para sa kanya ay hindi nangyari. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ni Jose, naisip ko, alam din kaya niya na nailipat na ang lote kay Tonyo, na ang pangako ni inay ay kasinungalingan mula sa simula. Kung alam niya, bakit wala siyang sinasabi sa akin? Kung hindi niya alam, ano ang nakikita niya sa tabi ko sa loob nga 25 taon? Alin man sa dalawa, wala na akong pakialam. Simula ng araw na iyon, nagbago ako. Sa panlabas, walang pinagbago. Gumigising ako ng alas 6, nagluluto, naasikasong gamot ni inay, naglilinis, namamalengke, ngumingiti, sumasagot ng opo, at nagsasabing sorry po. Pero salo, iba na. Hindi na ako isang taong naghihintay, kundi isang taong naghahanda. Kung para saan, hindi ko pa alam, pero isa lang ang sigurado ako, kapag dumating ang araw na alis ako sa bahay na ito, hindi ako alis na walang dala. Hindi ko hahayaang mawalan ng kabuluhan ang 25 taon. Nung mga panahong iyon, sinabi ni Sofia, naka-scholarship po ako this semester. Natigilan ako at tiningnan siya. Talaga? Opo. Full scholarship. Niyakap ko si Sofia. Matagal na panahon na tinapit-tapit niya ang likod ko. Dapat ako ang gumagawa noon sa kanya po siya ang gumagawa sa akin. Pagka-graduate ko, tutulungan kita, pangako. Ngumiti ako. Sa pagkataong ito, hindi iyon ang 25 taong pakingiti. Totoong ngiti, may hindi alam si Sofia. Na nagsimula ng mahanda ang nanay niya. At pagka-graduate niya, hindi ang ana ang tutulong sa ina, kundi ang ina ang tatayo ng buong pagmamalaki sa tabi ng kanyang anak. 10 araw na lang bago ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni Itay, maagang ipinasa sa akin ni inay ang paghahanda para sa babang luksa. Inabutan niya ako na listahan na mapagkain at sinabing, Elena, sa pagkakataong ito, huwag mong gayahin yung saburol, mas pagbutihin mo. Huwag gayahin ang saburol. Ang burol na ako lang maisa ang nahanda para sa daan-daang bisita. Ang burol na hanggang alas 4 ng madaling araw ay napiprito ako ng ukoy gamit ang mapasong kamay. Kulang pa pala iyon sa pagbubutihin.
Opo, inay, sagot ko habang kinukuha ang listahan. Hindi pa namin alam nun, ni inay o ako, na iyon na ang huling opo. Inay na maririnig niya mula sa akin. Hindi ako pala, alam ko na. Tumawag si Sofia. Niyaya niya akong makita sa isang coffee shop malapit sa eskwelahan. Masaya ang boses niya, tiniyempuhan ko ang paalis ni inay para makatekas. Sa bahay na ito, kailangan pang mapaalam kahit para sa personal lakad. Nakita ko si Sofia sa isang sulok, bukas ang laptop. Kinawayan niya ako pakakita sa akin. Ma, tingnan mo to. Naka-display sa screen ang YouTube, ang channel ko. Nagsimula akong mag-video nung 4th year high school si Sofia. Simple lang ang dahilan. Isang beses, dinala niya sa school ang ginawa kong puto bumbong. Nakagulo raw ang makaibigan niya. Saan mo to binili? Ang sarap. Pwede mahingi ang resipe? Uwi ni Sofia, ikinwento niya iyon at sinabing may video ka kaya. Seryoso, tinawanan ko lang siya nun. Pero nang gabing iyon habang maisa sa kusina, napaisip ako ang lahat na niluto ko sa bahay na ito sa loob ng 25 taon. Ang makakanin para sa handaan, ang maminatamis tuwing Pasko. Wala na tanong nga resipe, walang natala. Kapag nawala na ang maalaala sa kamay ko, saan sila pupunta? Kinabukasan, madaling araw itinayo ko ang cellphone ko. Kamay ko lang ang nakikita. Walang mukha, walang salita. Tanging makamay. Makamay na nakmamasa nga lapok. Makamay na sumusukat ng temperatura ng mantika. Makamay na naklalagay nga niyo sa bagong lutong puto. Nang i-upload ko, simpleng title lang ang nilagay ko. Paano gumawa ng tradisyonal na puto bumbong, walang text. Noong una, walang subscribers. Ilan lang ang views. Pero masaya ako, nakikita man o hindi, masaya ako na itatala ang maalaala ng aking makamay. Ipinaipunan ako ni Sofia ng camera stand. 2 taon na ang nakalipas. Tinitigan ko ang numero na ipinakita ni Sofia, subscribers sa 740,000, binasa ko ulit, mahigit 1 milyon. Ma, nakita mo, kagabi lang, lumapas na ng 1 milyon. Kumikinang ang mga mata ni Sofia. Hindi ako makapagsalita. Paano nangyari? Ang napabago sa lahat ay isang video na in-upload ko. Nung kaarawan ni inay, ang buko pandan na pinintasan niya, nang gabing iyon, maisa sa kusina, fiin-ideo ko ang paggawa nito. Walang salita, kamay lang. Ang proseso ng pagpapakulo ng gulaman, pagiwan ng buko at paglalagay ng sago. 3 araw matapos i-upload, may nag-share nito sa isang international food community. Naya ako habang pinapanood to. Ramdam ko ang kwento sa likod ng makamay na yan. Iyon ang simula. Nagsimulang dumami ang comments sa iba't ibang wika. English, Japanese, French, Spanish. Ipinatranslate ko kay Sofia. Masabi nito na alala niya raw ang lola niya. Sabi naman nito maglalabas ka ba raw ng cookbook. Ito naman, gusto raw matuto ng Filipino desserts. Kinuha ko ang cellphone ni Sofia at matagal na binasa. Mataong hindi ko kilala ang nakapansin sa makamay ko sa paraang hindi kailanman ginawa ng kahit sino sa bahay na ito sa loob ng 25 taon. Mula noon, si Sofia na ang naging edito. Ako ang kumukuha ng video sa madaling araw at siya ang na-edit sa eskwela. Naglalagay ng subtitles, musika at English descriptions. Ginamit niya ang mga natutunan niya sa culinary arts. Hindi ko alam ang proseso. Basta ina-upload niya at paminsan-minsan tinitignan ko. At gayon, ganito nakalaki ang channel. Ma, alam mo ba ang kita? Ipinakita sa akin ni Sofia ang screen, ang monthly earnings. Tiningnan ko ang numero, pumikit at tumilat ulit. Mas malaki pa sa sahot ni Jose. Ito na lahat? Hindi. Kita pa lang yan sa ads. Tingnan mo to. Nag-scroll si Sofia, ang inbox ng collaboration emails. Isang sikat na local food brand, isang Japanese food company, isang culinary school sa France, isang Filipino restaurant chain sa US, at sa pinakataas, isang email na dumating ilang araw na ang nakalipas mula sa
isang malaking food corporation sa Pilipinas. Subject: Proposal for K-Desserts Kakanin Brand Launch Collaboration for Chef Elena Cruz. Chef, tinitigan ko ang salitang iyon. Chef Elena Cruz, ako ang tinutukoy, ang Elena na laging pinipintasan ang luto. Tiningnan ako ni Sofia. Matagal ko nang alam ang tungkol sa email na to po hindi ko sinabi. Bakit? Kasi pakiramdam ko, hindi ka pa handa. Pero ngayon, tingin ko handa ka na. Tiningnan ko si Sofia. Kailan pa siya lumaki ng ganito, ang batang tumutuntong sa bangkito para lang makatulong magluto, ang batang tahimik na kumukuha ng basahan para tulungan akong maghugas. Sofia, anak, po, kailan mo pa alam ang lahat nito? Ngumiti si Sofia. Mula noong una kita nakita na video maisa sa madaling araw, alam ko na lahat pero kunwari akong hindi. Kasi nakikita kong sama oras na yun, doon ka lang masaya. Hinaga ko ang labi ko, alam pala nanak ko. Alam niya kung gaano ako naubos sa bahay na iyon, kaya hindi siya naksalita. Gusto niyang protektahan ang madaling araw nanay niya, ang kaysa isang kalayaan niya. Paglabas namin ng coffee shop, nagtanong si Sofia, mayong kolaborasyon anong gagawin mo? Tumingala ako sa langit ng taglagas, matas at bukaw. Paisipan ko pagkatapos ng babang luksa. Babang luksa? 10 araw na lang, unang anibersaryo na ni Tay. Tiningnan ako ni Sofia, tila may nahalata siya. Ma? Sa araw na yon? Wala. Maingat ka sa pauwi. Hinawakan ko ang nonya at tumaliko na. Ang babang luksa. Ang unang anibersaryo ni Itay. Sa araw na iyon, gagampanan ko sa huling pagkakataon ang pagiging manugang. Maghahanda ako ng buong puso. At sa araw na iyon, sasabihin ko ang huli kong sasabihin sa bahay na ito. Ang nga salitang katumbas ang 25 taon. Sa Buspawi, binuksan ko ulit ang email para kay Chef Elena Cruz. Habang tinitingnan ang subject, tahimik akong nagsimulang mag-reply. Maikli lang, matatag. Makikipaugnayan po ako pagkatapos ngang babang luksa. Salamat, Elena. Pinindo ko ang send. Sa labas ng bintana, dumadaan ang nga puno, manggadahon na dilaw at pula. Ang nga punong ito, tuwing taglagas, nalalagas ang nga dahon, at tuwing tagsibol, tumutubo ulit. Ang pagbitaw at pagsisimula ay galing sa isang ugat. Naisip ko, kaya ko rin. Madaling araw ng babang luksa, 4:00 ako nagising. Walang alarm, kusa lang akong nagising. Tila alam ng katawan ko kung anong araw ngayon. Nagilamos ako isino ang apron ko. Ang apron na isino ko sa bahay na ito sa loob ng 25 taon. Kumapit na ang mantika kahit anong laba hindi na matanggal. Habang itinatali ko ang sintas, naisip ko ito na ang huli. Dahil huli na, tila mas mabagal ang kilos na kamay ko. Binuksan ko ang ilaw sa kusina. Binuksan ang ref. Nandun ang sangkap na inihanda ko kagabi. Itinaas ko ang manggas at nagsimula. Nagluto ako ng arroz caldo, na masa para sa empanada, relenong bangus, morchon, kare-kare. Kumilos ang makamay ko nang may kasanayan. Ang tunog mantikang pagprito. Matuno na kinasanayan ko sa loob ng 25 taon. Nagluto ako nga gulay. Laing gising-gising, pinakbe, bawa isa, iba-iba ang timple para walang masabi si inay. Hindi para sa araw na ito, hindi ako mapahiya kay Itay. Kakatwa. Alam kong ito na ang huling handaan, pero dahil alam ko, mas naging maingat ang mga kamay ko. Ang handaang ito ay para kay Itay, hindi para kay Inay, hindi para kay Tonyo. 6:00, 7:00, 8:00, lumipas ang oras, bandang 10:00 dumating sina Tonyo, may dala-dalang paper bag si Sylvia. Si Tonyo, pagpasok, dumiretso sa sofa.
Ako, nasa kusina, inaayos siyang huling detalye. Pumasok si inay at Tonyo sa kuwarto. Sumara ang pinto. Narinig ko iyon habang naghahandang dessert. Hindi pala tuluyang sumara ang pinto dahil lumana ang bahay, may siwang na pinanggagalingan ng boses. Inay, tumawa na po yung abogado. Okay na raw po ang papeles. Pirma na lang po this week. Tapos na ang paglipat ng titulo ng bahay. Boses ni Tonyo. Natigilan ako. Mabuti. Pagkatapos ng babang luksa, ayusin na natin agad. Hindi na po natin sasabihin kay Ate Elena. Sandaling katahimikan. Ano namang magagawin niya? Pangalan ko yan, ari-arian ko to. Alam na rin ni Jose. Alam na rin ni Jose, nang marinig ko ang salitang iyon, nabitawan ko ang kutsara sa lamesa. Alam ni Jose, ang asawa ko, alam niyang pati ang bahay ay mapupunta kay Tonyo, pero wala siyang sinabi sa akin. Ang taon na tanongan, kamusta ro ang check-up ni Nay? 25 taon. Ito ang halaga ng 25 taon ko sa bahay na ito. Pinulot ko ang kutsara, nanginginig ang kamay ko. Ito ang unang pagkakataon. Sa bahay na ito, kahit gaano ako kagalit, kalungkot o kaapi, hindi kailanman nanginig ang makamay ko. Po ngayon, iba, huminga ako ng malalim. Okay lang, pwede nang manginig ngayon. Inihain ko ang leche flan, inihain ko ang prutas. Nasaing ako, kumpleto na ang handaan. Tiningnan ko ang mesa mula alas 4 ng madaling araw, 6 na oras. Ang huling handaan ko sa bahay na ito. Itay, kain po kayo ng mabuti. Nasimula na ang dasalan. Si Inay ang unang naalay, si Tonyo ang nadasal, si Jose nakasali sa video call, si Sylvia tahimik na nakaupo, ako nakatayo sa tabi ng mesa na aasikaso. Kung may kulang, dinadagdagan ko. Kung ubos na ang tuba, naksasalin ako. Kaya na dati, sa mismong pesto kung saan ako lakan nakatayo. Pagkatapos ng dasal, simula na ang kainan. Umupo si Inay sa harap ng mesa at nagsalita. Elena, hindi ba medyo makunat itong empanada? Ayaw pa naman ng itay mo nga makunat. Narinig ko iyon. Kung dati, sasabihin kong pasensya na po, sa susunod gagalingan ko pa. Ngayon, hindi ako umimik. Tiningnan ako ni Inay. Narinig mo? Makunat daw. Hinawakan ko ang sintas ng apron ko, dahan-dahan kong kinalas. Lahat sila ay nasa harap ng mesa. Si Inay, si Tonyo, si Sylvia at ang muka ni Jose sa video call. Hinubat ko ang apron at inilapak sa isang mesa sa tabi ng handaan. Inay! Hindi nangingini ang boses ko. Simula po ngayon, titigilan ko na ang pagiging manugang sa bahay na ito. Sandaling katahimikan. Si Inay ang unang nasalita. Ano? Anong sabi mo? Narinig niyo po, Inay. Suminggit si Tonyo. Ate, ano to? Anibersaryo ni Itay. Tiningnan ko si Tonyo. Tonyo, nailipat mo na ba ang titulo ng lote sa pangalan mo? At yung bahay, this week na raw ang pirmahan, di ba? Narinig ko kayo kaninang umaga. Nanigas ang mukha ni Tonyo. Nakbago ang isura ni Inay. Anong pinagsasabi mo diyan? Inay, 25 taon po akong tumira dito. Alam kong sira na ang pinto niyo. Narinig ang boses ni Jose sa video call. Elena, kumalma ka. Anibersaryo ni Itay ngayon. Kinuha ko ang cellphone at tiningnan ang muka ni Jose. Mahal, alam mo rin, di ba? Hindi sumagot si Jose. Alam mo, pero hindi mo sinabi sa akin. Kasi, komplikado ang sitwasyon. Ang 25 taon ba ang komplikado? O yung kung ano ang mas madali para sa iyo? Hindi ulit sumagot si Jose. Ipinatong ko ang cellphone ng patihaya sa mesa. Sumigaw si Inay.
Elena wala ka ba sa sarili mo? Kung saan man mapunta ang ari-arian ko, wala kang pakialam, manugang ka lang. Tiningnan ko si inay, matagal, isang kulubot na mukha, isang matandang mukha, ang mukha na kinatatakutan ko noon at ngayon, pero ngayon kakaiba, parang ang liit niya. Opo, inay, tama po kayo, manugang lang ako. Sa LUNG 25 taon, huminto ako sandali, ang manugang na gumigising NG alas 4 para mahanda. Ang manugang na nagluto para sa daan-daan sa burol. Ang manugang na kahit may trangkaso ay nagluto ng sariling lugaw. Ang manugang na nang humingi ng tulong para sa matrikula ng anak ay sinabihang sa ibang araw na lang. Pababa ng pababa ang boses ko. Ang manugang na iyon, pinangakuan yung bahay at lote sa loob ng 25 taon. Sa tuwing aalis ako, sa tuwing susuko na ako, eksakto sa tamang tiyempo, magsasalita sana si inay. Uyonay. Para lang po pigilan akong umalis, di ba? Sumingi si Sylvia. Ate, matanda na po si inay. Huwag naman po sa araw na to. Tiningnan ko si Sylvia. Sylvia, kanina sa usapan niyo ni Tonyo at inay, narinig ko rin ang boses mo. Umiwas ng tingin si Sylvia. Sinabi mo na dapat sabihin sa akin, di ba? Salamat doon. Seryoso. Pero hindi mo sila pinigilan. Kinuha ko ang bag ko. Sa loob may isang envelope na inihanda ko na. Inilabas ko ito at ipinatong sa mesa sa tabi ng apron ko. Annulment papers yan. Pirma na lang ni Jose ang kulang. Sa likod ng nakataob na cellphone, narinig ko ang pahinga ni Jose. At inay, tiningnan ko ulit si inay. Lahat ng ari-arian napunta na sa pangalawang anak niyo. Siya na rin po ang maalaga sa inyo at maghahanda para sa mga okasyon. Simula ngayon, wala na po akong kinalaman diyan. Tila, may sasabihin si inay, pero hindi na niya naibuka ang bibig. Humarap ako sa altar. Yumuko ako sa harap ng larawan ni Itay. Isa, dalawa. Itay, alis na po ako. Salamat po sa paghawa niyo sa kamay ko noong una akong dumating. Ang init po nun, iyon lang po ang totoo. Tumayo ako, kinuha ang bag at tinawi ang sala. Sa may pinto, isinuot ko ang sapatos ko. Medyo nangingini pa rin ang kamay ko pero hindi ang nga paa ko. Binuksan ko ang pinto. Narinig ko ang boses ni inay sa likod. Elena, kapag lumabas ka sa pinto na yan, hindi ka na. Hindi ako lumingon. Opo inay, hindi na. Sumara ang pinto. Nakatayo ako sa hallway. Pinindot ko ang button ng elevator. Habang naghihintay, huminga lang. Dumating ang elevator. Bumukas ang pinto. Pumasok ako. Sumara ang pinto. Sa salamin ng elevator, nakita ko ang refleksyon ko. Nung una, hindi ko nakilala. Hindi ito ang 26 anyos na ako na unang pumasok sa bahay na iyon. Hindi rin ito ang nakayukong ako sa loob ng 25 taon. Namumula ang mamata, nangingini ang panga. Pero kakaiba, diretso ang tayo. Si Elena. Hindi manugang ang kahit sino. Si Elena, umilaw ang jeep button. Bumaba ang elevator. Mula ng araw na iyon, tumira ako sa apartment ni Sofia, isang maliit na 22 SQM studio unit malapit sa eskwelahan niya. Isang kwartong ang tanaw sa bintana ay ang padangang pabilang building. Pagdating ko, tahimik niyang inayos ang gamit niya para bigyan ako ng espasyo. Unang gabi, nakahiga ako sa tabi ni Sofia, nakatingin sa kisame. Ang unang gabi sa labas ng bahay nga biyenan ko sa loob ng 25 taon, kakaiba, hindi ko kilala ang kisame, mababa, malapit, walang disenyo, pero gusto ko ang pakiramdam na walang-wala, walang pasanin. Matulog ka na. Oh, ikaw rin. Matagal kaming tahimik na nakatingin sa kisame.
Tama ang ginawa mo. Nang marinig ko iyon sa unang pagkakataon, umiyak ako ng may tunog, hindi hagulgol, parang isang hiningang matagal kong pinigil na sa wakas ay nakawala. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko, mainit. Tulad ng pahawak ko sa kamay niya nung bata pa siya, ngayon siya naman ang humahawak sa kamay ko. Hindi ganong tumagal ang annulment. Tumawag si Jose nung una. Hindi ko sinagot. Pagkatapos nag-text, isang salita, matagal kong tinitigan. Sa loob ng 25 taon, hindi ko mabilang kung ilang beses kong kinailangan ang salitang iyon at ngayon lang ito dumating. Huli na? Nag-reply ako. Alam ko. Pero tuloy pa rin ang annulment. Hindi na tumuto si Jose. Makalipas ang isang buwan, napirmahan na ang papeles sa pangalan kong Elena Cruz na bura na ang pamilya ng asawa ko. Kakatwa. Ang pangalan ko ay pareho pa rin pero mas malinaw ang tunog, Elena Cruz, Elena. Basta Elena. Ang meeting sa Food Corporation ay itinakda nung linggong natapos ang annulment. Sumama si Sofia. Pagpasok namin sa conference room, maraming mga batang empleyado ang nandun. Mas bata pa sa akin. Tumayo sila pakakita sa akin. Chef Elena, welcome po. Chef, natigilan ako sandali, pagkatapos ay tumango at umupo. Mahigit 2 oras ang meeting kay desserts kakanin brand launch. Modernization of traditional Filipino desserts. International market. Cookbook based on my channel. Pop-up stores. Export sa Europe. Nasula ako, mabilis ang kilos ng kamay ko sa loob ng 25 taon. Ang kamay na ito ang nahanda pa sa patay, pa sa inuman, pa sa kaarawan. Ngayon, ang kamay ding ito ang nasusulat ng plano para sa isang brand na may pangalan ko. Parehong kamay, pero iba na ang kinalalayan. Kailangang maisip ng brand name. Maraming mungkahi si Sofia. Pagkatapos kong pakinggan lahat, sinabi ko, gawin na lang natin kusina ni Elena. Tiningnan ako ni Sofia. Pangalan niyo po mismo? Oh, dahil iyan ang pangalang ipinuhunan ko, iyan ang pinakatapat. Ngumiti si Sofia. Naitagda na ang brand name, kusina ni Elena. Lumipas ang 6 na buwan na bukas ang isang pop-up store sa gitna ng Maynila. Unang araw, umabot ng 2 kanto ang pila. Mula sa salamin, pinanot ko ang pila. Mga taong nakapayong, nagpapaulan para lang makapila. Ma, tingnan mo. Inabot ni Sofia ang cellphone. Real-time tag sa social media, mga taong nagpo-post ng litrato ng sapin-sapin namin sa English, Japanese, French. This is the real taste of the Philippines. Better than my lola's. Kusina ni Elena. Remember this name? Ibinalik ko ang cellphone. Sa bahay na iyon, sinabihang matigas ang humba ko. Sinabihang maalat ang pancit. Sinabihang matamis ang buko pandan. Ang pagkaing iyon, nasa kamay na ngayon ng mga taong ito, kinukuha na ng litrato. Hinipitan ko ang talinga apron ko. Hindi na ito ang luma at mamantikang apron. Ito ay isang apron na may logo ng brand. May pangalan ko. Dumating ang business trip sa Paris nung taglamig. Naimbitahan ang brand namin sa pinakamalaking food expo sa Europe. Sinabi ng organizer na may nakatakda raw na interview sa local media. Kinuha ko ang passport ko, hindi ko na matandaan kung kailan ko huling ginamit. Nung na-deploy si Jose, isang beses lang akong sumama buko doon. Hindi ko na kinailangan. Ang isang manugang ay walang business trip sa ibang bansa. Tiningnan ko ang litrato sa passport. Mas bata, pero mas gusto ko ang mukha ko ngayon. Kakatwa, mas matanda na ako. Pero noong bata pa ako, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gusto ko, kung saan ako pupunta. Ngayon, alam ko na. Huli man, pero iba ang alam sa hindi. Araw ng flight, dumating kami sa airport. Kasama ko si Sofia. Sa check-in counter, habang kinukuha ni Sofia ang passport niya, tiningnan niya ako. Ma, kinakabahan ka. Kaunti. Konting-konti lang? O marami? Ngumiti ako, marami. Ngumiti si Sofia. Ako rin, nagtawanan kaming mag-ina.
Papasok na kami sa departure area na may kumislap na kamera. Isang reporter mula sa isang food magazine. Chef Elena, pwede po ba kayong ma-interview sandali? Tiningnan ko si Sofia, tumango siya. CJ po, mabilis lang. Inabot ng reporter ang mic. Ano po ang pakiramdam niyo sa pagsali sa Paris Food Expo? Nag-isip ako, pakiramdam. Paano mo ilalarawan ang 25 taon sa isang pangungusap? Let po ako na simula po. Ang mahalaga, na simula ako. Ngumiti ang reporter. May huli pa po ba kayong mensahe? Tiningnan ko ang kamera. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod nito. Baka isang tulad ko na naging manugang ng 25 taon. Baka isang tulad ko na nagpiprito mag-isa sa madaling araw. Baka isang tulad ko na laging pinipintasan ang luto. Walang solitang huli na. Ang ngayon ang laging pinakamaaga. Kumisla uli ang flash. Makatabi kaming naalakat ni Sofia papasok ng departure gate. Bumukas ang automatic door. Sumara, sinalubong kami ng maningning na ilaw na airport. Kumapit si Sofia sa braso ko. Habang naglalakad kami, tiningnan ko ang unahan. Malayo pa ang gate kung saan naghihintay ang eroplanong sasakyan namin. Noong 26 anyos ako ay unang pumasok sa bahay ng biyenan ko, hindi ko makita ang hinaharap. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pumasok lang ako. Ngayon, iba na. Alam ko kung saan ako pupunta, sa lugar kung saan naghihintay ang brand na may pangalan ko, sa lugar kung saan matitikman ng nga estranggero ang nga ginawa ng kamay ko, sa lugar kung saan kasama kong nalalakad ang anak ko. Kung tatanungin niyo kung saan napunta ang 25 taon ng pagtitiis, sasagutin ko narito na sa bawat hakbang na ito. Naglakad si Elena, hindi lumingon, sa unahan lang ang tingin, patungo sa gate, patungo sa kanyang pangalan, patungo sa kanyang buhay.